Isang PDL, person deprived of liberty, nag-overstay ng higit 4 na taong pagkakakulong sa Cavite. Ang dahilan, tako, hindi raw agad nailabas ng korte ang release order niya at naiabot sa jail management. Kausapin natin si Jail Chief Inspector J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng Bureau Jail Management and Penology. Magandang umaga, Chief Inspector Bustinera. Yes, good morning Sir Aljo at sa mga sumusubaybay sa inyong Opo. programa. Magandang umaga po sa ating Opo, sir. Sa ngalan po ni Kong Erwin Tulfo, again, this is Aljo Bendio. Ano po nangyari po doon? Parang sorry lang, hindi pwede yata itong, sorry lang, hindi pala namin napadala itong dokumento. Nag-overstay po ng jail term ang isang PDL due to court staff inefficiency. Pakikwento nga po, ano po talaga nangyari? Ito pong nangyari po dito, Oh. Sir Aljo, ay isang PDL natin. Hindi ko na lang po papangalanan. Opo. Siya po ay nakulong sa kasong droga. Oho. At ito po ay nadala sa aming piitan sa Bacoor City Jail ng March 2, 2017 pa ho. 2017. Ngayon po, ito pong recently, itong July 2024, nag-conduct po ng training. Ito nga pong ating consultant, si Dr. Narag at ang ating warden, para tulungan ng mga jail officers paano matulungan ng mga PDL. Okay. Na-discover po dito kung nag-practical training, paano mag-check ng kaso, ng database, compute. Nalaman po na may isang PDL na medyo matagal na ang stake na drugs naman siya. Usually po kasi ang drugs natin ay lumalaya ng mas mabilis dahil sa plea bargaining. Okay. Ngayon po, dahil sa initiative din po ng ating warden at ng ating paralegal officers, ay nagpunta po sila sa korte. Ito po yung RTC Branch 9 sa Bacoor. At doon po nalaman upon verification na may order na po pala ito na siya po ay nasentensyahan ng 2 years at mag-undergo ng rehabilitation. Noon pa po dapat itong August 2021 yung order. Basically, nasa 3 years ago pa po yung order. Okay. Kaya lang po, sa kasamaang palad, unfortunately, hindi po nabigyan ng kopya ang jail natin. Hindi nalaman ng ating na ito po pala ay may sentensya na. Kaya hindi rin po namin alam ang gagawin. At hindi rin po kami pwede magpalabas ng kahit sinong nakakulong na walang court order. So ito po nangyari at agad-agad naman po, nag-issue naman po, nag-coordinate tayo sa court nga po na sana makapag-issue ng another release order. Opo. At agad naman po nag-issue ng release order nitong July 26, 2024. At napalaya na po natin siya noong July 2016 po. Ano ito? Parang justice na lang, just sacrifice. He stayed there in detention for 7 years. Ano pong pwedeng ihahabol dito ng PDL dito sa kapabayaan ng na mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kasali na dito ang BJMP? Sir. Opo, tama po kayo. Kailangan din po, kaya nga po nagpa-conduct din po agad. Before pa ito lumabas, sir, nang nalaman din po ito ng aming Chief MP, si Jail Director Roel Rivera. Nagpa-conduct po siya ng formal investigation. Okay. Kasi gusto rin po naming malaman bakit baka may pagkukulang ang aming warden doon at ang aming paralegal officer. Kasi meron din po kaming paralegal officer na dapat tumututok sa mga kaso nila. Ganun din po, hindi rin po nila. Of course, labas na po sa aming ahensya. Yun naman pong lapses sa part ng ating justice sector. Pero sa part po ng BJP, sir, meron na po tayong formal investigation para sa ating mga opisyales kung may pagkukulang po sila dito. Opo. Ganun din po, Opo. Jail Chief Inspector Bustinera, wala bang abogado, itong PDL o kayo man lang, walang visitor ba, no judge check on him, wala bang hindi ba siya binigyan ng pagkakataon na pakinggan ang kanyang kaso para ma-check kaagad at nasunod yung tamang proseso? Ito pong ating PDL ay according sa ating jail ay state lawyer po o public attorney's office ang kanyang lawyer. Okay. At natapos na nga po yung decision niya, ang kanyang kaso ay August 2, 2021, doon po yung pinakahuli niyang hearing. Okay.
So kung nahiring naman po, napakinggan, sa tingin po namin ay meron naman. Yung pong proseso na kasi kung wala pong dokumento na magpapatunay na siya ay release, ay hindi rin po talaga yan i-release ng BJMP. So Kailangan po with talaga may these court lapses, order. ano pong mga pagbabago po sa panuntunan dyan po sa BJMP sa pagkikipag-ugnayan nyo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para po hindi na maulit ito? Tama sir, opo, kinalulungkot din po Yun na namin nga. na itong mga ganitong pagkakataon, talaga pong hindi na bibigyan ng tamang dokumento yung aming mga piitan din. Pero for our part sa BJMP sir, ngayon po nag-issue na po ng memorandum na ang aming Chief BJMP na mag-conduct ng inventory at baka may madiscover pang mga ganito. At the same time, mag-coordinate po mismo sa court kasi baka hindi na nga rin po na-monitor ng court yung mga status ng mga length of stay ng PDL natin. Sila, ang mga BJMP officers na po pinapapunta namin sa court para i-follow up ang kanilang mga kaso. Okay, Ito sige. po yung mga ginagawa po natin ngayon. Bukod po dun sa investigation din na tine-check natin kung may lapses. Alright, sige. Maraming salamat po, Jail Chief Inspector J. Rex Bustinera, ang spokesman ng BJMP. Kausapin, Thank you, sir. thank you po. Kausapin naman natin si Batangas 2nd District Congresswoman Jerville Luistro, ang Vice Chair ng House Committee on Justice. Representative Luistro, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Sa ngalan po ni Congressman Erwin Tulfo, naka-live na po tayo sa PTV at Radyo Pilipinas. Congresswoman, sa programang Punto Asintado Reload. Good morning, Aljo. Thank you for your invitation here in Punto Asentado Reload. Okay. Na-monitor nyo ba ito pong kaso ng isang PDL na nag-overstay po siya ng 4 na taon? Oo, dahil hindi daw na ipadala kagad yung mga kaukulang, mga dokumento sa BJMP. Okay, at nag-spend po siya ng another 4 years na dapat 3 years lang siya sa kulungan. Yes, Aljo. Opo. Na-monitor natin yan at we feel sad na merong mga taong dapat matagal nang pinalaya, no? Opo. And yet ay naghihirap pa rin sa loob ng kulungan dahil sa, should I say, kapabayaan Nako. ng ating mga kapwa lingkod gobyerno dito sa BJMP, and I don't know kung in constant communication pa ba siya dito sa nag-represent sa kanya during the hearing of the case, because if so, dapat na-monitor din Oho. ng abogado from PAO na he's due for release na long time ago. Mhm. No? So, Aljo? ano po kaya bilang mambabatas, ano pong dapat nating ayusin sa mga existing laws natin ngayon para ma-monitor lahat yung status ng mga PDLs natin? Ang alam ko, Aljo, no, this has been the program of the Department of Justice to monitor all our persons deprived of liberty. Chine-check nila ito regularly kung meron bang mga overdue na sa kulungan. They facilitate the process para ma-release na itong mga kababayan natin na ito. I'm just surprised na in spite of this program of the Justice Department, meron pa rin palang na-overlook, Aljo. Ang dami pong dapat i-check, ma'am. Siguro magkaroon tayo ng mga pagdinig sa mga problemang ito sa enforcement kasi nagkakaproblema talaga tayo. Ang dami na natin mga batas na dapat siguro ayusin. Yung communication, Yes, Aljo. yung proper channeling, tama ho ba? Yeah, that is true, no? Of course, we have the PAO, mandated to represent the accused. We have the BJMP, sila yung may jurisdiction doon sa mga hindi ba convicted, and we have the Bucor na may jurisdiction naman para doon sa convicted na, no? And I wish to express na dapat na mo-monitor natin ito diligently. Why? Kasi Aljo, problema na nga natin yung overcongestion sa mga detention facilities, di ba? No? Ito isang problema na natin to, at one of the challenges of the DOJ is to come up with additional facility para hindi naman masyadong physically challenged itong ating mga PDLs na kapag may isang nagkasakit, nagkakahawahan na. And then you will be surprised,
meron tayong kababayan na ganito, 4 years nang overdue yung release niya, and yet kasama pa sa doon sa nagtitiis sa napakasikip na Oo. kulungan. Saan ba tayo nagkakaproblema dito, ma'am? Ano kayo magiging aksyon ng inyong komite para ito maiwasan? Lalo na ang paglalabas ng pera, ewan ko lang, may pera naman siguro dito ang BJMP para magdagdag ng mga magagandang facilities sa ating mga PDL? I wish to call the attention of both the BJMP and the Bucor. Bucor, no? Kasi parehas itong may ganitong concern eh. Oo. Mga PDLs na due for release tapos hindi natin na-release. Why? Na-overlook nila. Perhaps we need to come up with rigid monitoring. And you were asking Aljo kanina, ano Opo. bang pwedeng gawin ng Yes. Justice Committee Opo. to address this concern, no? Siguro we can conduct an inquiry kung saan ba nagkakaroon ng pagkukulang dito sa government or office network na ito. Sa BJMP ba, sa police ba, sa court ba, o dito ba sa PAO? But I wish to share also sa mga listeners natin, sa mga viewers natin. Meron tayo dito sa Revised Penal Code, ang tawag natin dito, malfeasance and misfeasance in office. Kasi what I appreciate about what happened, this is a sort of dereliction of duty. Dapat nirelease mo na, hindi mo pa nirelease. And if proven na mayroong malis on the part of the BJMP personnel, baka maging liable siya under these sections of the Revised Penal Code. Tama. I hope not, no? Ano bang tingin mo, Aljo? Sinadya daw ba o hindi? Na-overlook lang ba to? Na-overlook kaya humingi ng paumanin. Na-overlook. Siguro, Okay. daños perwisyo din dito, Congresswoman Luistro, O siyempre. Meron perhaps talagang magiging possible option ng damages, no? civil case ito eh. Opo. Yeah. Oo. Pero if we will be able to prove na ito'y sinadya, that shifts our option to criminal action na. And I understand that there is sufficient provision in the Revised Penal Code para parusahan yung mga nananadya Tama. na patagalin pa sa kulungan yung mga taong dapat ay inire-release na, no? I think, Aljo, we have provisions which address this situation, no? Ang kailangan lang siguro is for us to call the attention of these people to be very diligent in the performance of their action, particularly itong pagmomonitor ng ating mga PDL at pagre-release whoever is due for release. Nasayang yung kanyang 4 na taon na maging productive True. pa sana siya sa ating komunidad. So hindi lang Yeah, that is criminal very aspect, true. may civil din ito aspeto. Okay. Yes, you are very much correct about so that. ipapatawag niyo po sa hearing kung magkakaroon po ng mga pagdinig? I need to I need to communicate this first with our chairperson, no? Our chairperson of Justice Committee is Congresswoman Juliet Ferrer, no? The committee needs to come up with a consensus first on the proper course of action to address similar concerns. Malinaw po yan. Maraming salamat, Batangas 2nd District Congresswoman Jervil Luistro. Ma'am, thank you so much. Maraming salamat po. Vice Chairman ng House Committee on Justice. Hustisya!